COMELEC 2nd Division, kinatigan ang isang petisyon na diskwalipikahin si dating Congressman Edgar Erice. COMELEC Chair George Erwin Garcia nag-inhibit mula sa mga pagdinig sa naturang petisyon. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ngayong nililinis na ng Commission on Elections ang listahan ng mga kakandidato para sa halalan 2025, may ilan nang nasasampula na ang COMELEC na ma-disqualify na kandidato sa lokal na posisyon. Isa na dito si dating Congressman Edgar Erice na tumatakbo bilang kongresista sa 2nd District ng Caloocan City. Kilala si Erice na kumekwestiyon sa kontrata ng COMELEC sa pagrenta ng bagong automated counting machines mula sa Miro Systems Company Limited. Kaya naman ngayon, ang buwelta ni Erice, baka naman kaya siya na-disqualify dahil lang sa gusto umano siyang bawian ng komisyon. Ang tunay na dahilan kung bakit po nila ako disqualify is, I think this is disqualification because of their irritation to my persistence. It's my constitutional right to criticize kung alam ko na yung isang bagay na binayaran ko bilang isang mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis ay mali at pwedeng maging sanhi ng kaguluhan sa isang maayos na eleksyon. Git pa ng panig ni Erice, mali umano ang dahilan nila sa pag-disqualify sa kanya. Sinisilip din niya ang posibleng koneksyon umano ng kalaban niya sa pinuno mismo ng COMELEC. Alam naman natin, nagalit sila sa akin. So, alam niyo yung magiging conclusion. Ang aking pag-asa ay ang Korte Suprema. Pero base naman sa resolusyon ng 2nd Division ng Commission on Elections, na-disqualify si Erice dahil sa pagkakalat umano niya ng mga maling balita tungkol sa halalan at pagsisimula ng kalituhan sa mga botante. Malinaw na paglabag ito sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ang mga pahayag naman na tinutukoy sa resolusyon ay nang sinabi ni Erice na ang Pilipinas umano ay magiging ginipig sa darating na halalan. Na-scam ang kontrata ng COMELEC at Miro at na may offshore account ang COMELEC kung saan sila binayaran at iba pa. Sa issue naman na pagdawit ni Erice kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa kanyang kalaban, kasabay ng resolusyon, naglabas din si Chairman Garcia ng inhibisyon o dokumento na hindi siya mangingialam sa magiging pagdinig o paglabas ng desisyon ng COMELEC and Bank sa disqualification case ni Erice. Simple lang ang dahilan niya dahil ayaw niyang lumabas na maging bias ang desisyon ng NBank dahil sa mga nakabinbing petisyon ni Erice laban sa kanya. Dahil naman sa 2nd Division pa lang lumabas ang resolusyon, may pagkakataon pang umapela si Erice bago maglabas ng pinaladesisyon ng NBank. Sakali namang mabasura pa rin ang apela niya, dudulog na si Erice sa Korte Suprema. Samantala, bukod kay Erice, inaasahang ireresolba na rin ng COMELEC ang iba pang disqualification cases sa mga local candidates dahil sa December 13, target na ng COMELEC na ilabas ang pinal na listahan ng mga kandidato sa national at local elections. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.